necesita ibitaan na kita na kalyente sol. Si pwede, mga tiyempo, usa kita akel mga fresco ropa. Toma manada agua para hindi man dehydrate. Numamantambay na mga lugar malisod el ventilation. Kabar, numatambien sale na mediodía. Si tiene man tu caminada, as na mas temprano ora o aquel tarde un poco. Kabar parekoy, tiempo el niño, descansa tambien anay kita, toma el mga iced tea, kape, vino, yung mga soda, kay takaw sa lang kanaton para miya kimia, iakabad yaton fluid, adrento yung kwerpo. Amo gayot parekoy. Kay hindi gad broma el heat stroke, debe protekta kita kon el diaton cuerpo y con el diaton entero pamilya. Na parekoy, volvi anay yung nakasa para descansa iban niya. Sige parekoy, cuidao! El aviso estaba na 1116 DXAS Radio Comunidad. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Ayan, mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Every first and third Tuesdays of the month ay kami ang inyong lingkod, ang Commission on Human Rights, Regional Office 9. At kasama niyo ngayon mga kakonsensya, ako naman po, si Mr. Daniel Paculanang, ang inyong Information Officer. Siyempre, bago tayo tumuloy sa ating programa, gusto ko lang sanang batiin, no? Yung mga avid listeners natin and of course, viewers na din sa FB page natin. Yan sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Mayong hapon kaninyang tanan, no? Unta naalang mo sa mayong panglawas. Ang ato ang mga lawas, unta piskay usap, no? Kay kabalutang init kayang panahon, we have to take care of our body, no, mga kakonsensya. Kaya sa Zamboanga, Sibugay, del Norte, at del Sur. Siyempre, dito naman sa island provinces natin, sa Sulu, sa Basilan, and sa Tawi-Tawi naman. Assalamualaikum, rahmatullahi ta'ala wal barakat. No? Welcome to our program, ang Ahensya de Konsensya. Dito lamang po sa 1116 DXAS. Siyempre, no, aquí na siya de Zamboanga. Buenas tardes kanatong todo. Caliente el sol, no? Tiene cuidado, no? Si kami naman, planear sa caminada, y también toma agua, no? Tiene cuidado. Ingat-ingat po tayo mga kakonsensya dito sa Zamboanga City, no? Sana matapos na yung mga problema natin, no? Sa digmaan dyan sa ibang lugar, no? Sa Middle East. Siyempre, mahirap na rin magkasakit mga konsensya, no? It entails a lot of money to pay for our hospital bills and all. Minsan, hindi tayo makapag-settle ng ating mga hospital bills. Kaya minsan, hindi tayo pinapayagang makalis sa mga hospitals. Kaya pag-usapan natin ngayon, mga kakonsensya, ang karapatan at kalusugan naman, no? Kalusugan, karapatan at kalusugan at sa kalusugan at dignidad. Yan. So protecting patients against hospital detention. Why? Because the Commission on Human Rights have issued, no,
issued a position paper on anti-hospital detention. Ayan, meron po tayong ipinasa na position paper, no? Diyan sa Senado, no? Because what we want is to propose, no? Yung propose na pataasin yung mga penalty, no, for any violations committed dito sa batas ng anti-hospital detention, pataasin natin yung penalty. Pag-usapan natin yan, mga kakonsensya. Now, ang mga layunin ng ating programa ngayon, siyempre, hopefully we will be able to explain what hospital detention is and why it violates human rights. Okay? And also, we hope to inform everyone, no? Lalong-lalo na yung mga nakikinig sa atin ngayon, no? About what is this? What is this anti-hospital detention law or Republic Act 9439? Siyempre, alam natin yung DOH, nandiyan din, nagbabantay din. And tayo rin, pwede din tayong magbantay. At ano yung pwede natin gawin. And yan, pag-usapan natin yung proposed stronger penalties at saka yung mga reforma, no, yung mga reforms na pwedeng i-introduce or in-introduce kasi nga may mga pending bills, no? And syempre, we have to call on the public as well, to encourage the public, no, para makilahok, no? At saka kung halimbawa may nakita silang may mga violation, no, they will also be encouraged to report mga violations, yung mga in relation to hospital detention. Yan. And so, sali po kayo sa ating usapan, mga kakonsensya, at kung mayroon po kayong mga tanong o komento o mensahe, pwede po kayong mag-text sa mga numerong ito, no? 0916-296-6625. Again, 0916-296-6625. Or pwede rin po kayo sa another number, 0998-844-1410. Again, 0998-844-1410. O kaya pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook page, no? Facebook page po ng DXAS, ang 1116 DXAS. Ayan po, no? Mga kakonsensya, ang mga detalye kung paano po kayo makapag-join sa ating programa. Kung meron po kayong mga tanong o komento. And that is why we always encourage everyone, no, to participate in our program. Ayan. Alright, so karapatan at kalusugan, karapatan sa kalusugan at dignidad, protecting patients against hospital detention. Ito po ay isa sa mga isang mahalagang usapin, no? Isang mahalagang usapin ang pag-usapan natin ngayong araw na to, no, ang karapatan ng pasyente laban sa tinatawag na hospital detention. At kahit na may batas na po, mga kakonsensya, na nagbabawal sa pag-detain ng isang pasyente sa ospital, no, especially pag walang pambayad, no, meron pa rin po mga kaso na nangyayari dito po sa ating bansa. And so we, the Commission on Human Rights, have submitted our position on the proposed stiffer penalties para sa mga violators of this particular law. Yeah. And so mga konsensya, let us begin with the basic. No? Balik tayo sa pinaka-basic. Ano ba yung mga salient features ng Republic Act 9439 na yan. No? Ano nga ba ang hospital detention? No? Now, we have to understand that this is the situation where the patient is not allowed to leave the hospital because the hospital bill has not been paid. Hindi pinapayagang makalabas ang pasyente, no, dahil hindi pa nga na settle or nabayaran ang mga gasto sa hospital. And minsan pati yung mga medical records o kahit yung labi, no, the remains of the dead person, no, ang labi ng namatay hindi rin agad na re-release. Ano ba yung mga pwedeng gawin, no? Ano pa ang pwede natin gawin na pwedeng makalabas si pasyente o makuha yung labi ng namatay
no? Kahit hindi pa muna bayaran yung hospital bills sa hospital. Now, pag nagkataon na may mga hospital detention because walang pambayad ang pasyente, no, or ang mga immediate relatives ng namatayan, no, we consider it as a violation under Republic Act 9438 or ang Anti-Hospital Detention Law. Yan. Because under this law again, mga kakonsensya, yung mga hospitals, yung mga clinic, they are strictly prohibited from detaining patients due to non-payment of hospital bills. Okay? Pero may mga may mga remedy at saka may karapatan din si hospital. Later on, mapag-usapan natin yan. Now, this applies to all patients, no, who have already been treated or are ready for discharge. Okay? The law covers all hospitals, whether public man yan, o private man yan, at saka yung mga medical clinics na tinatawag natin, okay? Again, whether public or privately owned. And this law, no, yung the Anti-Hospital Detention Law, this protects patients, especially the poor ones, no, and against this type of violation. So, pinoprotektahan ang mga yung mga pulubi, no, that they cannot settle their hospital bills, na hindi dapat dinidetain doon sa hospital yung mga pasyente. Pero yan, may mga details na gusto nating i-share sa inyo. Now, para sa mga pasyente, no, yung mga pasyente natin, alam natin na mahirap talaga. Mahirap na magkasakit, no? May mga na gusto na nilang umuwi, no? Either magaling na sila, partially recovered na sila, at saka wala silang pambayad, no? Patients who cannot pay may be discharged, pwede pa rin ma-discharge from the hospital, provided they will going to execute a promissory note. May pipirman silang promissory note. Karoon din ng guarantor, no? Or may tinatawag natin mortgage na pwedeng ibigay muna doon sa hospital na guarantee na pwedeng there is assurance na mabayaran ang hospital bills. Now, this ensures patients are not deprived of liberty due to financial incapacity during that particular time. Kasi minsan mahirap maghanap ng pera para isettle ang hospital bills, no? Minsan sarado yung bangko, kung meron ka mang pera, among other things. And so gusto mo nang lumabas, the patients gusto nang lumabas. Worst, pag yung mga may namatayan, na gusto nang kunin ng mga labi, no? The remains of the dead person, at gusto nang ilibing. Pwedeng gumagawa ng paraan na pwedeng pirmahan, no? Pumirma o gumawa ng isang promissory note. Okay? Yung mga cadavers, the hospitals must release the remains of deceased patients even if the bills are unpaid. Now, because this way we protect the dignity of the deceased and their families. Pinoprotektahan natin ang dignidad ng namatay, siyempre, at saka ng mga pamilya nila. Now, ano ba yung mga guidelines? Yan, hindi lang kasi basta pumirma ka ng promissory note, okay na yun, no? May mga guidelines pong sinusunod bago tatanggapin yung promissory note natin. Number 1, no, except those who stay in private rooms. Kasi dapat yung walang pambayad talagang hindi nag-avail ng private room, no? Now, those patients who did not stay in a private room sa mga hospitals, who are, partially or fully recovered, and who wish to leave the hospital, but are incapable to pay, okay, in full or in part, the hospital bills, they are obliged to execute a promissory note, secured either by a mortgage, no, may warranty, may mga pwede ibigay, property pa dyan or what, no? Or comicare, no?
na they will promise that they will going to pay the amount, no? And pag hindi mabayaran ng principal maker ang promissory note, no, na hindi niya na-comply yung anong promise niya doon, the co-maker will be held liable as well, no? Solidarily, no? And severely. Pwedeng mag-demand si hospital sa isang sa tao na primarily the primary person who execute the promissory note or ang kanyang co-maker, no? And then sa kaso naman sa namatayan, ang mga surviving relatives, they are also obliged to execute a promissory note duly secured by either by a mortgage or guarantee, no? So co-signed by a co-maker. And the hospital or mga medical clinics shall have written policy and procedures for execution of promissory notes secured either by a mortgage or a guarantee or co-maker. Yan. So pwedeng ma-discharge si pasyente basta pumirma siya ng promissory note, no, na mabayaran niya, isettle niya yung dues niya doon sa hospital. Okay? Now, ano ba itong promissory note na tinatawag natin? Again, it is an unconditional promise in writing made by the patient ba or by the next of kin, no? In favor of the hospital. And they engage to pay on demand. Na may specific date kailan sila mag-settle ng kanilang financial liability, no? Doon sa hospital. Pipirma ng promissory note. It would be better pag naka-notarize pa yan para sigurado na mabayaran mo talaga yung hospital bills mo doon. And so pag wala, hindi tayo makapirma ng promissory note, then we have to especially yung mga nasa public sa ward, no? Hindi siya sa private room. Okay? So pwede siyang pumirma ng promissory note. Pero ibang kaso pag nasa private room naman yung pasyente, right? Now, kailan ba nagkakaroon ng detention? Number one, pag recovered na si patient, gusto na niyang lumabas, no? Nabigyan na siya ng attending physician ng discharge order, right? Wala siyang pambayad, hindi siya naka-stay sa private room, no? Okay, hindi enough yung pera niya na pambayad, and then naka-execute na siya ng promissory note. Pero despite the fact that the patient has already executed a promissory note, hindi pa rin siya pinalabas ng officer ng hospital. And there the hospital detention will come in. So pwede na tayong magreklamo doon, no? Kasi kompleto ka na ng mga documentation. Now, pag nagkataon, then pwede po tayong pumunta ng DOH para magreklamo. Pwede rin po tumulong si Commission on Human Rights sa mga issue na ganito. Right? Now, pati yung mga medical records, no? Pwede rin pong may access din ang mga pasyente sa mga medical records. Especially yung mga records na kailangan para sa insurance claims, no? Mga PhilHealth processing, yung mga legal and other medical purposes. Kasi may mga pasyente na kailangan nilang mag-file, no? Sa SSS halimbawa or sa GSIS or sa PhilHealth among others. And so the hospital must provide the patients yung mga necessary documents. Why? Bakit kailangan nito? Because the purpose actually of the law, mga kakonsensya, is to protect the poor, no, and the marginalized. Yung mga pasyente na consider natin na poor, walang capacity to pay to settle their hospital bills. Kaya nga they avail the services, medical services, plus hindi sila kumuha ng private room, no? Kaya pinoprotektahan ng batas yung mga sector na nandiyan, mga pulubi and mga marginalized.
Now, at times, no, the hospital, pag wala talagang pambayad si patients, the hospital, no, whether government man yan or private man yan, as far as practicable, sabi ng DOH, dapat yung hospital, no, mag-government o private man yan, they have to assist the patients as well in the looking for financial assistance from government and non-government sources to settle their unpaid bills or medical expenses. Kaya we experience this, no? Nagkabil tayo ng medical services sa isang hospital and then kulang talaga, no? Kahit na gaano karami yung pera natin, pag confine sa isang hospital, wala na. Maubos yung mga savings natin. And so it is now that the DOH, the Department of Health, is now calling the government and private hospitals na tulungan yung mga pasyente na makapagkuha ng mga financial assistance from a government and non-government sources. Kagaya ng PhilHealth, no? Sa mga hospital ngayon, mga hospital PhilHealth accredited hospital, may mga counter doon yung mga PhilHealth na mapadali yung processing ng PhilHealth, no? Pwede rin sa mga government offices like Philippine Charity Sweepstakes, tumutulong din sila, no? Yung sa PAGCOR, meron din, may mga time din na pwede rin makatulong yung PAGCOR. Sa local government units, alam natin na nagbibigay din ng financial assistance, no? And even sa mga Congress representatives na pwede tayong magkumuha ng tulong pinansyal para to settle our hospital bills. Kaya kahit kasi nasabi natin na meron ka mang trabaho o yan, no? Meron ka mang income, pero pagpasok natin sa hospital, nako, ang hirap po talaga. Ang hirap na masustain, no, yung health natin. Kaya ugaliin po din po natin na alagaan yung kalusugan natin, especially ngayon, no, ang init-init ng panahon. Now, there are penalties, no? There are penalties imposed assuming a hospital, no, or medical clinic ba na nag-commit ng violation nito, especially yung mga officer na they are authorized to release patients, no? Now, sinasabi sa naturang batas, any hospital or personnel who violates the law may face either fine or imprisonment or both, no? Depende sa decision ng korte, no? Magbayad ng penalty like from 20,000 to 50,000 pesos, okay? Or imprisonment from 1 month to 6 months, not less than 1 month to not more than 6 months. So ganito. Now, paano mangyayari? Kulang ba to o sapat na ba tong penalty na ibibigay sa isang violator? Right? Kasi the more days ka magstay sa hospital, ang dami nang pumapasok sa isipan natin na pwede ka nang lumabas pero hindi ka pa pinapalabas, no? Kaya gamitin natin yung batas na meron tayo. And so there are proposed stronger penalties na para hindi na makomit itong mga pag-detain ng isang pasyente sa hospital. Ano yung pinaka-stand ni CHR dito? Pag-usapan din natin yan mamaya, mga kakonsensya. Now, by and large, no, Republic Act number 9438 or the Anti-Hospital Detention Law or the Hospital Detention Law makes it illegal for hospitals or clinics in the Philippines to detain patients. No, bawal na i-detain. Whether fully or partially recovered or yung mga deceased due to non-payment of bills. That is the general concept of that. Although may mga exemptions dyan, no? May mga nitty-gritty pa rin sa batas na yan. Now, the patients can leave by signing a promissory note with a co-maker o may mga mortgage ba who shall be jointly and severally liable for the unpaid obligations, provided they are not in private rooms.
Why? Because pag mag-avail ka ng private room, alam mo na you have the capacity to pay. No? Pag alam natin na mahal yung private room, then doon tayo sa ward, no? Public ward, no? Na maraming other phases na nandoon. Now, itong batas na to, alam natin mga konsensya, no? This law reinforces the fundamental rights of a particular person, of the person. Right to liberty, kasama dyan, the right to health, and the right to human dignity. Kaya lang, meron na tayong batas na nagbibigay proteksyon sa ating right to liberty, no, right to health, and right to human dignity, mga pasyente sa ospital. Pero ang tanong, kung may batas na, bakit may mga ganitong kaso pa rin? Na meron tayong naririnig na mga ganito. May mga plans to even to increase the penalty. Yan na po papasok yung usapin ng implementation at accountability. Paano natin ma-implement ito ng maayos? Alam ba ni patients na meron siyang karapatan na ganito? Ano ba ang monitoring na ginagawa for the strict implementation of this law? Okay? Because alagaan natin yung mga karapatan ng mga pasyente, mga kakonsensya. Because no less, our Constitution, no? According to our Constitution, Philippine Constitution, every person has the right to dignity, to freedom, and health. Ibig sabihin, a person's freedom should not be based on the ability to pay. Okay? Ang ating mga karapatan should not be based on our ability to pay. Kasi alam naman natin si Pilipinas, no? Ang Pilipino. Now, for Commission on Human Rights, para sa atin, para sa amin, hospital detention is a violation of human dignity, okay, and the right to health. Yan ang klaro. And if we really implement yung mga pag-detain ng mga pasyente, it is considered a form of discrimination against the poor. It is like saying that if you do not have money, you don't have the right to be free, which is very wrong, no? Kasi ang ating mga karapatan, ang ating mga freedom na guaranteed even under our Constitution, hindi kailangan na marami tayong pera. Okay? So, yan. Palagi natin isipin yan, yung mga karapatan natin na walang qualification as to whether or not may pera ka o wala. Right to dignity, the right to health, right? And right to liberty. Now, malaki ang impact pag halimbawang may mga pasyente tayo, impact sa pamilya, no? Pag may mga pasyente na andun pa rin sa hospital, hindi makalabas kasi kulang ang pambayad. That iniisip natin na ma-detain yung member of the family, no? Kasi pag-isipin lang natin, if you're going to think about it, no, you're already cured but you cannot go home. Or kaya nawalan ka ng mahal sa buhay pero hindi mo makukuha ang labi dahil sa utang. Napakabigat po niyan mga kakonsensya. Hindi lang financial kundi emotional. And on top of that, it makes the family's poverty even worse. Yan. So again, ingatan natin ang ating mga kalusugan. At kung meron po tayong punta na tayo ng mga hospital, alam na natin yung karapatan natin, saan tayo pwedeng lumapit, no, para makahingi ng additional na help to settle the hospital bills. Kasi minsan yung ibang tao hindi na lang pupunta ng hospital kasi hindi na niya iniisip si doktor, iniisip niya yung bulsa niya. Meron bang laman na pambayad? Okay? Kahit malala na yung ubo, sabi, okay lang yan, ubo-ubo na yan. So, yung right to health natin is very important. Let us avail the services, health services na meron tayo sa mga government hospital. Okay? Hirap lang kasi may mga proseso tayo na dapat puntahan or sundin, but then that is part and parcel of the procedures. Now, the key point here, mga konsensya, no? Hospitals cannot detain patients who are unable to pay their medical bills. Patients may be discharged even if
if they provide a promissory note with co-maker or mortgage, and the main purpose of the law is to prevent hospitals from holding patients against their will due to unpaid bills. Now, may mga panukalang pagbabago sa batas na to, no? Number one, mas pataasin at maging mas magbigat ang parusa sa pagkakulong. So hindi lang maximum of 6 months, mas mataas pa diyan. Yung multa naman hindi lang 20 to 50,000, kung hindi 100,000 up to 1 million pesos, no? At saka hindi lang empleyado ang mananagot, pati yung management at kung may palisiya silang mga ganito, no? Pwede ring bawiin ang lisensya ng hospital kapag paulit-ulit na ang paglabag sa batas. Yan, these are proposed amendments to the law, no? Layunin din ito ang masigurong hindi na maulit ang mga ganitong gawain. So anong pwede nating gawin, mga kakonsensya? Kung kayo po or kung kayo naging biktima or may kakilala kang biktima, ano ang pwede nating gawin? Pwede po tayong mag-report sa Department of Health. Humingi po tayo ng tulong sa kanila, no? At saka kung hindi man, pwede tayong pumunta sa Commission on Human Rights. Ang importante, no, alam natin ang ating mga karapatan at huwag matakot na magsalita dahil may batas na nagpoprotekta sa atin sa sinasabi nating hospital detention. Yan. So, pero isipin pa rin natin na pag makalabas tayo, bayaran din natin yung hospital bills natin. So yan po mga kakonsensya, no? Ang oras mo natin, 2:00 na po ng hapon. At up next po, okay? Ano yung posisyon ni Commission on Human Rights on the proposed imposition of stiffer penalties for hospital detention? Ipagpatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ang ilang alaala at magbabalik ang Ahensya de Konsensya. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado 11:00 ng umaga. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta preparayo ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar nesesita kita evakwa. Tupaw tu panyera, pero kosa ba debe elaman de este? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready-to-eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, kandela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Syempre, no olvida con el dituyo mga importante dokumento. Asigura que hindi este ay muha adentro del dituyo bag. Prepara tamen con el dituyo raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati tamin magakamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesaw dituyo bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. Naku
lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon. Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Ayan, nagbabalik ang Ahensya de Konsensya. Kasama pa rin ang Commission on Human Rights at ako naman po ang inyong lingkod, si Mr. Daniel Paculana. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ayan mga kakonsensya, sana nandiyan pa rin po kayo nakikinig sa ating programa, no? Ang Ahensya de Konsensya. Every day naman po yung Ahensya de Konsensya, pero pag ang Commission on Human Rights, every first and third Tuesdays of the month. Yeah. So pinag-usapan pa rin natin ang hospital detention law. Okay, napag-usapan natin kanina ano yung mga salient pictures, ano yung mga instances kung saan ang isang pasyente na na-detain, no, sa hospital because hindi siya nakapag-settle ng kanyang hospital bills, at saka ano yung pwede niyang gawin para in the meantime makalabas ang pasyente o makuha yung labi ng namatay habang nasa hospital. Now may mga proposals na mas paigtingin, mas pabigatin, mas patasin yung mga penalty na nakasaad sa dating batas, okay? At saka ano yung posisyon ni Commission on Human Rights. CHR's position on the proposed imposition of steeper penalties for hospital detention. Yan. Now, ito yung natin, yung posisyon. No? The Commission on Human Rights supports the steeper penalties for hospital detention and urges focus on institutional accountability. Yeah. The Commission on Human Rights expresses full support for the proposed amendments to Republic Act number 9439 or the Anti-Hospital Detention Law
and strongly urges the Congress to ensure that accountability is directed at hospital management and institutional policies that enables detention, not employees who lack authorities to release patients. In its position paper submitted to the Senate Committee on Health and Demography, the Commission on Human Rights underscores the need for proportional and differentiated accountability, emphasizing that responsibility for hospital detention primarily rests with those who formulate and enforce hospital policies rather than with personnel who merely implement them. Now, this reflects the human rights principle that those in authority bears responsibility for institutional practices that lead to violations. Accordingly, the Commission recommends refining the penal provisions of Section 3 of the law to impose liability, not only on those who willfully and knowingly commit violations, while expressly protecting employees who act in good faith or without the authority to discharge patients or release cadavers. The Commission on Human Rights further proposes that hospitals as juridical entities be held administratively accountable for institutional policies or practices that results in hospital detention, ensuring that sanctions reach the level where decisions are actually made. In addition to clarifying liability, the Commission on Human Rights calls for a graduated system of administrative sanctions, such as suspension, mandatory compliance audits, or probationary monitoring before resorting to license revocation to safeguard fairness and due process while still deterring violations. Moreover, the Commission urges the inclusion of explicit provisions guaranteeing victims access to separate civil and administrative remedies for damages, ensuring full redress for patients and families alongside penal sanctions. These recommendations are grounded in the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 11, which values the dignity of every human person, and Article 13, Section 11, which mandates an integrated and comprehensive approach to health development. Likewise, the CHR affirms the Philippines' obligation under the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights to uphold the rights to liberty, non-discrimination, and the highest attainable standards of physical and mental health. The Commission on Human Rights emphasizes that strengthening Republic Act 9439, enacted in 2007, is necessary to address persistent gaps in its implementation as hospital detention continues to disproportionately affect indigent patients, penalizing poverty by depriving patients and even families of liberty at moments of illness, griefs, and vulnerability. Consistent with its mandate, the Commission remains committed to working with Congress to refine the measures and advance legislations that places human rights, fairness, and dignity at the center of the national health policy. So yun po ang kabuuan nung position paper, the gist of the position of the Commission Commission on Human Rights with regard to the proposed amendment to the Law Republic Act 9438, para mas pataasin, magbigay ng stiffer penalties for violations.
Kasi sa ngayon, alam natin yung penalty is only fine, no? Multa, 20,000 to 50,000 pesos. At kung may imprisonment man, not less than 1 month to not more than 6 months. At saka yung nagiging violator dito, yung officer, no? Officer of the hospital who has the authority to release the patients or patient pero hindi niya ni-release. Right? Now, ang proposal na pataasin yung penalty, no? Hindi lang 6 months ang imprisonment, mas mataas pa. At saka kung may mga multa man, no? Ang minimum na multa is 100,000 to 1 million pesos, depende na. Okay? At saka pati yung institusyon mananagot din, no? Yung hospital mananagot din. And even the possibility of, revoking their license. So sana ma-actionan ng Senado, no? The Committee on Health and Demographics, and they will also consider our stand on the proposed amendments to this law, Republic Act 9439, no? 9439, para mas mapaigtingin pa at mas mabigyan pa ng ngipin ang naturang batas at para wala nang ma-detain na pasyente sa hospital. So yan po mga kakonsensya ang episode natin ngayon, no? On the rights and right to health and dignity of the patients, no? Protecting patients against hospital detention, karapatan sa kalusugan at dignidad. Yan po mga kakonsensya. So thank you so much. And so bago tayo magtapos mga kakonsensya, ang pinakamahalagang mensahe, okay, na natin ngayon, simple lang po, no, ang mensahe natin. Ang kalusugan at kalayaan ay karapatan ng lahat. Hindi po ito privilege, no? Karapatan po natin ito, no? Ang kalusugan at kalayaan ay karapatan po natin lahat. At walang sino man ang dapat na ikulong dahil lamang sa kakulangan ng pera. Sa ilalim ng Republic Act 9439, bawal ikulong ang pasyente sa ospital dahil lamang sa utang. Pwede silang makalabas gamit ang promissory note at kahit ang labi ng namatay ay dapat i-release dahil ang kalayaan at dignidad ay hindi dapat nakadepende sa pera. Yan po mga kakonsensya. I would like to again end you with this quote from Jose Capepediokno. Sabi niya, no cause is worthier than the cause of human rights. Human rights is more than legal concepts. They are the essence of men. They are what makes a man human. Kami po ang inyong CHR ng lahat, naglilingkod maging sino ka man. So thank you so much again sa inyong time na binigay sa amin, no? Para samahan kami sa programang Ahensya de Konsensya. Sana magkasama pa rin tayo in the coming episodes po natin. Kami naman dito sa Commission on Human Rights, tuloy-tuloy rin po yung serbisyo natin. We are strategically located, permanently located dito po sa Tumaga por Centro, malapit po sa Iglesia ni Cristo. Yan. Ang hotline po namin for Globe 0916-672-7940. Again, for Globe 0916-672-7940. At for Smart naman, 0908-332-4519. Again, 0908-332-4519. Meron pong mag-aasikaso sa inyo dyan sa hotline na po yan. Na yan ay binigay po natin. And so maraming salamat sa ating mga very active na radio technicians at siyempre sa ating production assistant na rin. Mga kakonsensya, magkarinigan po tayong muli dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing una at pangatlong Martes naman po ng buwan ay kami po ang kasama niyo ng Commission on Human Rights. Right? At siyempre, sa ngalan po ng ating Regional Director, si Attorney Judeline Makapili, at sa lahat ng bumubuo ng Commission on Human Rights, ako naman po si Mr. Daniel Paculanang, ang inyong Information Officer. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama niyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat.
Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsiyensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Gampia guhitan rin ranyo,